Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang tulog na lang, bagong taon na naman. Advanced Chinese New Year po sa ating lahat ng mga kapatid na Chinoy mula sa amin dito sa Health Check Plus. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa Health Check Plus, sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Magandang araw at gabi sa lahat ng ating taga-subaybay sa iba't ibang parte ng mundo. Ang Enero ay Cervical Cancer Awareness Month dito sa Pilipinas at sa maraming parte ng mundo. Ito ay bilang paalala sa sakit na bumibiktima sa marami nating kababaihan. Maaring iwasan ang sakit na cervical cancer o mabigyan ng tamang lunas sa maagang pagkonsulta sa ating mga doktor. Kaya naman, kasama po natin ngayon ang isang mahusay na espesyalista, si Doc Paula Rove Ortega Alfabeto. Magandang araw po sa inyo, Doc Paula. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa ating mga panauhin na nanonood at nakikinig sa atin. Ayan. Si Doc Paula ay isang gynecologist at obstetrician at siya din po ay isang active consultant sa Asian Hospital and Medical Center, visiting consultant sa Manila Doctors Hospital, Medical Center Manila at Neoplasia Philippines. Doc Paula, napaka-busy niyo po, so salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito ngayong araw. Pero before po tayo mag-start, baka po pwede niyong i-explain sa ating mga nakikinig at nanonood, ano nga ba ang gawain ng isang gynecologist at obstetrician? Okay. So una sa lahat, gusto ko ring magpasalamat sa iyo, Teacher Ellie, at sa programang Health Check Plus sa pag-imbita sa akin para maka-help tayo sa ating mga mamamayan, primarily ang mga babae, na magkaroon ng impormasyon na mahalaga tungkol sa cervical cancer. Okay, so ang obstetrician gynecologist ay isang doktor na espesyalista sa pangkabuuang kalusugan o kahit wellness ng mga reproductive organs ng babae. So ano ba yung reproductive organs? Kasama dyan ang vulva o yung panglabas na ari ng babae, ang vagina, ang mismong puwerta, ang cervix o kwelyo, ang matres or uterus, pati na rin po ang mga tubo at ovaries. So yan ang mga pinangangalagaan ng isang obstetrician gynecologist. And bukod sa pagiging OB-GYN, ako rin ay isang gynecologic oncologist. Isa rin po akong espesyalista patungkol sa mga cancer sa mga organs na nabanggit ko kanina. Yan. So nabanggit niyo po, doktora, na talagang kayo po ay nangangalaga sa mga reproductive organs ng kababaihan. Tanong na po natin, lagana po ba talaga ang incidence ng cervical cancer dito sa Pilipinas? Sino po ba yung usual na nagkakasakit nito? Dito sa Philippines, i-compare sa mundo, no, mas mataas yung incidence ng cervical cancer. Ang cervical cancer sa Pilipinas ay ang pangalawang pinakamadalas na cancer sa mga kababaihan. Kung ikukumpara natin ito sa mundo, ang cervical cancer ay fourth o pang-apat na most common cancer. So doon pa lang makikita natin na parang mas mataas dito sa Pilipinas. And ang usual na age o edad kung saan lumalabas na ang sintomas at eventually nadadiagnose ng ating mga pasyente ay sa edad na 45 hanggang 55 years old. Talagang nakaka-alarma po pala ito, Doc Paula, 'no, lalo na kung pang-apat siya sa mga cancer na nabibilang. Ano po ba yung kadalasang sanhi ng cancer sa cervix? Okay. So, ang cervical cancer, ang mahalagang tandaan dito ay ito ay caused o ito ay dinudulot ng tinatawag na human papilloma virus or HPV. Ang human papilloma virus ay makukuha sa pakikipagtalik o ibang mga intimate o sexual na aktibidad. And kung wala po itong HPV infection na patuloy-tuloy o persistent,
hindi po tayo dapat magkaroon ng cervical cancer. And then Teacher Ellie, meron pong tinatawag na mga risk factors o mga katangian ng mga pasyente na lalo pang nagpapataas ng kanilang posibilidad na magkaroon ng cervical cancer kapag sila po ay meron ng existing na HPV infection. So kabilang na po dyan yung paninigarilyo po o pagyoyosi. Second po is yung maaga pong pakikipagtalik, less than 15 years old. Sunod po dyan ay maagang pagkakabuntis, less than 17 years old. And then pati po ang pagkakaroon ng higit sa 5 sexual partners. And then kasama na rin po ang pagkakaroon ng pagbubuntis na 7 or higit pa. Pati na rin po ang infection with HIV and chlamydia and herpes po. So yung mga katangian na yan, lalo pong nagpapataas ng tsansa na tayo ay magkaroon ng cervical cancer. Doc Paula, nabanggit ninyo ito ay dulot ng isang virus. So tulad po ba ng mga ating health protocols sa nakaraang COVID-19, ito rin po ba ay pwedeng maiwasan? Yung cervical cancer, kahit na parang nakakatakot siya pakinggan sa ating ibang viewers or listeners, ang maganda sa sakit na ito ay preventable, no? Sa pamamagitan ng bakuna with HPV. So sa ngayon po, merong available na vaccine na quadrivalent. So when we say quadri, pinoprotektahan po tayo sa 4 na strains ng virus, and then meron po tayong nonavalent na pinoprotektahan po tayo sa 9 na strains ng human papilloma virus. Yung strains po ng HPV, no, marami po, mga around 13 to 15 po dyan ay nagkukos ng cancer sa cervix, and sa totoo lang po pati sa ibang parte ng katawan ng babae, gaya po ng vulva, ng vagina, and even po cancer sa oropharyngeal o sa bibig po, no? So pag nagpakbakuna po tayo nito, maiiwasan po or mababawasan po ang chance natin na magkaroon ng cervical cancer, pati na rin po cancer dun sa mga nabanggit kong iba pang parte ng katawan. Napakaganda pong balita yan, Doc Paula, no, na meron pong preventable na vaccine para sa cervical cancer. Balik naman po tayo, Doc Paula, sa mga kadalasang senyales. Ano po ba yung usual na senyales o sintomas ng cervical cancer? Yung kailangan nating abangan para malaman kung mukha kayang may cervical cancer tayo is una, pwedeng may watery o matubig na discharge na lumalabas sa ating puwerta. Pangalawa, pwede ring magkaroon ng spotting or pagdurugo pagkatapos makipagtalik. And then, habang lumalaki po, nang lumalaki yung bukol, doon na rin po mas lumalala yung symptoms. So, kagaya po ng pagkakaroon ng matagal at mahabang regla. And then, pwede pong magkaroon ng pagdudugo sa pagitan po ng mga regla. Pwede na rin po sumakit ang puson, ang likod, ang hita. Pwede na rin pong mahirapan umihi or dumumi. And syempre, pag kumalat na po sa ibang lugar, pwede na rin pong sumama talaga ang pakiramdam ng pasyente, mga yayat, mawala ng gana kumain, and meron po talagang pakiramdam ang pasyente na hindi po siya maayos. Doc Paula, siguro maganda na nabanggit natin 'tong mga babantayan na senyales o sintomas. Kapag lumapit po sila sa isang espesyalista tulad po ninyo, ano po yung mga test o laboratory exams na malalaman kung cancer of the cervix na ba ito? So, ang maganda rin sa cervical cancer, kanina nabanggit natin may vaccine. May isa pa tayong way to prevent the cervical cancer, and yan din po ay ang tamang screening. So, as early po as 25 to 30 years old, kapag nakipagtalik na po ang babae, advised na po tayo magpa-HPV testing. So, ang HPV testing, ang procedure po dyan is, ang babae po sa klinika ng OB-GYN or general practitioner, hihiga po siya ng nakabukaka, magpapasok po ng speculum ang doktor para po makita ang kwelyo, and then gagamit po ng brush or spatula para makakuha po ng mga cells o selula mula sa cervix, and then ito po ay ilalagay sa isang reagent or likido, at yun na nga po ang i-check for the presence or kung mayroon pong HPV doon sa kinuhang sample. Yan po ang gold standard for screening. Ngunit dito po sa Pilipinas, maari pong medyo
o gipit sa budget ang ibang pasyente, maaari din naman pong magpagawa ng pap smear or visual inspection with acetic acid. Yung mga procedures pong yan, usually po available naman po sa ating mga barangay health centers, and sa iba nga pong areas libre pa po. So kung sakali pong pap smear ang gagawin, ang rekomendasyon po ay every 3 years compared po sa HPV testing na mas accurate every 5 years po yun. So dapat po ay maging masugid po tayong magpa-screen para ma-detect po early kung meron po tayong mataas na tsansang mag-develop ng cervical cancer. Ayun. So, reachable po 'no, talagang, makakamit natin yung early screening lalo na ay libre at, nagagawa ang pap smear sa ating mga barangay health station. So, thank you very much Doc Paula for that information. Pag-usapan naman po natin tungkol sa mga treatment options. Ano-ano po ba ang mga puwedeng lunas o gamot, o mga procedures na maaaring irekomenda ng isang doktor kapag po merong cervical cancer ang isang babae? Pag na-diagnose na ang pasyente with cervical cancer, hindi pa naman katapusan ng mundo. Dahil dito sa Pilipinas, available yung recommended treatment para gumaling ang mga pasyente. So sa mga una or early stages kung saan yung bukol ay 4 centimeters or mas maliit pa, na wala pa pong kalat sa litid, mga kulani or sa malalayong lugar, maganda pong kandidato ang patient para maoperahan. Ang operasyon na ginagawa po ay tinatawag sa medical terms na radical hysterectomy, kung saan masinsin pong tinatanggal yung matres, kasama na po doon ang kwelyo, pati po yung mga litid or tissue sa paligid po ng matres na pwede pong pagkalatan ng cancer. Karaniwan na rin pong sinasabay ang pagtanggal ng tubo, and yung pagtanggal po ng ovaryo, ginagawa po yun on a case-to-case basis. Dahil may mga katangian po ang cancer na meron ang pasyente at ang mismong pasyente kung saan mas ina-advise po ng gynecologic oncologist na mas magiging may benepisyo po kung pati ovaryo ay tatanggalin na. Option pa rin naman po sa early stages na ito ang radiation at chemo. And then kapag umakyat na po ang stage kung saan higit sa 4 centimeters na po ang bukol, tapos may kalat na po sa mga litid, mga kulani, ang recommended treatment na po is radiation. Ang usual pong duration ng radiation is around 25 to 30 days. And then meron pong kasabay na chemotherapy kada linggo para makatulong po sa pagpapaliit ng bukol. And then after po nung 25 to 30 days ng chemo plus radiation, meron pa po tayong susundan na brachytherapy. Isa rin po itong uri ng radiation, ngunit sa loob na po, dinidirekta na po sa kwelyo ang pagbibigay ng radiation. And then kapag 4B na po, yung kalat na po sa malalayong lugar, gaya ng kalat sa liver or atay or sa baga, high dose or na systemic chemotherapy na po yung binibigay. Yun na po yung nakakakalbo na treatment. Dali po nung maintindihan Doc Paula yung mga pag-explain ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood sa kanilang treatment options 'no. Pero ang maganda po sa nasabi ninyo na nakuha ko ay available ang treatment kung sakali man na meron silang cervical cancer. Yes. Yun. Doc Paula, ano po ba ang impact naman sa daily routine? Tulad po nung nabanggit ninyo, pwede pong magkaroon sila ng operasyon o kaya naman radiation na 25 to 30 days, no? Meron po bang epekto ito sa daily routine ng ating mga kababayan kapag nasa treatment phase sila sa cervical cancer? Okay, so para masagot natin yung tanong na yan, I guess kailangan nating malaman ano ba ang mga side effects ng mga treatment. So kunwari pong naoperahan yung pasyente, usually po ang magiging side effect po niyan yung pain, no? Pain doon po sa tiyan kung saan po naoperahan ng pasyente. But in a few weeks, no, usually in 6 weeks, meron na po tayong full recovery, sometimes even less. So kunwari pong ang pasyente ay hindi na po nangangailangan ng additional treatment after the surgery, then pwede na po siya actually bumalik sa trabaho niya. Pero magfa-follow up lang po siya ng madalas sa kanyang gynecologic oncologist. And then kung sakali naman po ang patient ay kandidato for radiation and
chemo, ano naman yung side effects nito? So, ito po ay iisa-isahin ko lang lahat. Hindi naman po ibig sabihin lahat ng pasyente dinaranas 'to kasi parang nakakatakot. Pero ito po ay mga posibleng mangyari, 'no? So, sa radiation pwede pong magkaroon ng pangangati ng balat, pangingitim, pagka-dry o pagkatuyo. Puwede rin pong magkaroon ng konting hirap pag-ihi at pagdumi. Yung iba rin po nagkakaroon ng malambot na dumi, 'no? Puwede rin pong yung iba may irritation po doon sa private area or sa vulvar area. And then yung iba po nangangarsim din po ang sikmura. With chemotherapy naman, may iba pong pasyente na nahihilo, nasusuka, 'no? And yung iba rin po puwedeng magkaroon ng mga abnormalities or pagbaba po sa mga electrolytes. Pero yan naman pong yan ay nababantayan po dahil nagkakaroon po tayo ng mga request para sa laboratorio para po maagapan agad kung sakaling may side effects po sa pasyente. So kung babalikan natin yung nabanggit kong side effects, kung wala ka naman masyadong nararamdaman, sa totoo lang, pwede po kayo makagawa ng mga normal na gawaing bahay. After radiation, pag umuwi po na hindi naman po pagod ang pakiramdam, pwede pa rin po siya makagawa ng usual niya pong gawi. May iba nga pong pasyente na work from home na naigagawa pa rin po yung kanilang work from home na jobs dahil po well tolerated o maganda naman po yung maalwan po yung epekto ng treatment sa kanila. Yun po. Ayun, so talagang maganda na kaakibat natin ang ating mga doktor 'no, lalo na ang ating mga espesyalista pagka chemotherapy or radiation or operasyon man 'no, nandiyan sila para bantayan kung meron mang mga side effects. Doc Paula, magbigay po tayo ng health tips sa mga ate, nanay at iba pa nating mga kababaihan para maging maagap laban sa cervical cancer. So ang cervical cancer, kayang-kaya po siya iwasan nating mga babae sa pamamagitan ng pag-alam ng tamang impormasyon. Ito, pakikinig po sa mga lehitimong programa gaya ng Health Check Plus. At kung magbabasa man po tayo, sana po ay ma-double check natin na lehitimong mga sources ito na mga doktor o mga siyentipiko po ang gumawa. Mahirap po maniwala sa fake news dahil pwede pa po itong magpalala ng kondisyon. Pangalawa pong may ipapayo ko is tayo po sana ay makapagpabakuna. Ang pagpapabakuna ay advised po as early as 9 years old and aprobado po ito hanggang 45 years old. Best po itong mabigay kung hindi pa po nakikipagtalik ang pasyente. And even boys and girls advised po na makakuha po ng HPV vaccination. Third po is the screening. Pwede po tayo magpa-HPV testing every 5 years or pap smear every 3 years po para sa maagang detection. And ito na nga po kung sakaling hindi po natin nagawa ang mga naunang tips at umabot na po sa meron na po tayong cervical cancer, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay magpa-check agad kaysa patagalin pa po ang sintomas or mag-self-medicate. Ayan, so napaka-doable ng mga health tips si Dr. Paula. Doc Paula, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo dito sa amin sa Health Check Plus. Thank you very much, Teacher Ellie, at sa buong team ng Health Check Plus. So sana kahit sa maliit na saglit na itong nakapag-usap tayo, merong natutunan yung ating mga viewers and listeners ngayong Enero na Cervical Cancer Awareness Month. Ayan. So, thank you very much po ulit, Doc Paula. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin si Chef Francesca Sciencia para pag-usapan ang healthy eating, wellness tips, susunod na.